Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa lupa ng Uz, may isang lalaki na kilala ng lahat hindi lamang dahil sa kanyang kayamanan, kundi pati na rin sa kanyang walang kapantay na katapatan sa Diyos. Siya ay si A, isang taong walang kapintasan, matuwid, at laging tapat sa kanyang tagapaglikha. Ang kanyang pangalan ay umaalingaw-ngaw sa buong rehiyon, dahil siya ay hindi lamang pinagpala ng maraming kayamanan, kundi isa ring huwarang ama sa kanyang mga anak. Bawat umaga, gumigising si A ng maaga upang mag-alay ng mga sakripisyo para sa kanyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Palaging nasa kanyang isipan ang kanilang kaligtasan, hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi lalo na sa espiritual. Baka nagkasala sila sa kanilang puso, lagi niyang iniisip habang inihahanda ang kanyang mga alay. Minsan, iniisip ng kanyang mga anak kung bakit sobrang maalalahanin ang kanilang ama, pero ramdam nila ang pagmamahal na hindi matatawaran. "Bakit mo laging ginagawa ito, Ama?" tanong ng panganay na anak ni A minsan, habang tinatanaw nila ang usok ng nasusunog na handog sa altar. "Dahil sa buhay, anak, maraming bagay ang hindi natin naiintindihan. Mas mabuting palaging maging handa at panatilihing malapit ang ating puso sa Diyos," malumanay na sagot ni A, habang inilagay ang kamay sa balikat ng anak. Ang pamilya ni Day ay isa sa mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihan sa buong silangan. Siya ay mayroong 7,000 na mga tupa, 3,000 na mga kamelyo, 500 na pares ng mga baka, at 500 na mga asno. Bukod dito, ang kanyang mga lupain ay pinangangasiwaan ng daan-daang mga tagapaglingkod. Sa bawat sulok ng kanyang lupain, may kasiglahan, mga pastol na nagbabantay ng mga hayop, mga magbubukid na nagtatanim sa kanyang mga bukid, at mga alipin na nag-aalaga sa kanyang mga ari-arian. Walang katulad si A sa buong silangan, sabi ng isa sa mga matagal ng kakilala ng pamilya. Ang kanyang tagumpay at pagkamatapat ay hindi lamang dahil sa kanyang sipag, kundi dahil din sa kanyang pananalig sa Diyos. Pero hindi lamang sa material na bagay naging masagana si A. Sa tuwing ang kanyang mga anak ay nagdaraos ng mga piging sa kanilang mga tahanan, pinapakita nito ang kanilang pagkakaisa bilang isang pamilya. Sa mga gabing iyon, napupuno ng tawanan at kantahan ang mga malalaking bulwagan ng kanilang bahay, habang nagpapalitan ng mga kwento ng kanilang mga karanasan. Ang mga kapatid na lalaki at babae ay may malalim na pagmamahalan para sa isa't isa. Ngunit kahit gaano kasaya ang bawat gabi ng mga piging, si A ay palaging nababahala. Sa bawat pagtatapos ng pista, si A ay nag-organisa ng isang ritual ng paglilinis para sa kanyang mga anak. Maaga siyang gumigising upang maghandog ng mga sakripisyo para sa bawat isa, iniisip na baka sila ay nakagawa ng kasalanan sa kanilang mga puso habang sila ay nagkakatuwaan. Baka sakaling nagkasala sila sa kanilang puso laban sa Diyos, laging sinasabi ni A sa kanyang sarili habang naglalakad patungo sa altar. Hindi niya hinayaang maging malayo ang kanyang mga anak sa kabanalan, sa kabila ng kanilang kasaganaan at kasayahan. Sa isang pagkakataon, habang iniinspeksyon ni A ang kanyang mga ari-arian, nakatingin siya sa malawak na lupaing tinubuan ng masaganang mga tanim at dinadaanan ng libu-libong mga hayop. Ang tagumpay na kanyang natamo ay higit pa sa kanyang inaasahan noong siya ay bata pa. Ngunit higit sa lahat ng kanyang mga kayamanan, pinahahalagahan niya ang kanyang relasyon sa Diyos. Lahat ng ito ay sa kanya kuutang, bulong ni A sa kanyang sarili. Ang Diyos ang nagbigay at siya rin ang maaaring kumuha nito anumang oras. Sa bawat araw na lumipas, ang kabutihan ni A ay lalong lumalaki sa mga mata ng kanyang mga kapitbahay at tagapaglingkod. Wala ni isa ang makakapagsabi ng masama tungkol sa kanya. Ngunit, tulad ng lahat ng kwento, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nananatiling payapa ang buhay. Ang hindi alam ni Day, may isang usapan sa kalangitan na magbabago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Habang abala si A sa kanyang pang-araw-araw na buhay sa lupa, may mga pangyayari sa kalangitan na hindi niya alam. Isang araw, nagtipon ang mga anghel sa harapan ng Diyos. Kasama nila, sumama rin si Satans, ang akusador, ang tagapag-usig ng sangkatauhan. "Nasaan ka nang galing?" tanong ng Diyos kay Satans, na lumapit kasama ang ibang mga anghel. "Galing ako sa pag-ikot sa buong lupa, gumagala dito't doon," tugon ni Satans, may bahid ng pagsubok sa kanyang boses.
Ang Diyos, alam ang layunin ni Satans, ngumiti at nagtanong, napansin mo ba ang aking lingkod na si E? Wala siyang katulad sa buong daigdig. Siya ay isang taong matuwid, tapat, at may takot sa Diyos. Iniiwasan niya ang kasamaan sa lahat ng pagkakataon. Ngunit si Satans, na kilalang may galit sa mga taong matuwid, ay hindi nagpatinag. Sa halip, may pag-aalinlangan niyang sinagot ang Diyos, bakit hindi siya magiging matapat sa iyo? Binigyan mo siya ng lahat ng kayamanan at proteksyon. Napapalibutan siya ng mga pagpapala sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Ngunit, alisin mo ang lahat ng ito, at makikita mo kung paano niya ikaw susumpain. Tumigil ng sandali ang Diyos, at tila nag-isip. Alam niya ang puso ni E, ang kanyang pananampalataya, ay hindi nakabatay sa mga material na bagay. Kaya't sinabi niya kay Satans, sige, lahat ng mayroon siya ay nasa iyong kapangyarihan. Ngunit huwag kang lalapit sa kanyang katawan. Mabilis na umalis si Satans mula sa presensya ng Diyos, puno ng determinasyon na patunayan ang kanyang punto. Sa kanyang isip, walang sinuman ang mananatiling tapat kapag nawala na ang lahat ng kanilang mga biyaya. Sa kalangitan, ang hamon ay itinakda. Sa lupa, walang kamalay-malay si E na ang kanyang pananampalataya ay susubukin ng mga hindi maipaliwanag na mga trahedya. Ang tahimik na araw na iyon ay magiging simula ng pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Isang umaga, habang si Gay ay nakaupo sa kanyang bahay, iniisip ang kanyang mga anak at ang kanilang kasiyahan noong nagdaang araw, isang mensahero ang dumating, hinal na hinal, ang mukha'y puno ng kaba. Agad niya nilapitan si Gay at nagsalita, Panginoon, habang ang inyong mga baka ay nag-aararo at ang mga asno ay nagpapahinga sa tabi, sinalakay kami ng mga sabeo. Kinuha nila ang mga hayop at pinatay ang lahat ng inyong mga tagapaglingkod sa pamamagitan ng espada. Ako lamang ang nakatakas upang ipaalam sa inyo. Hindi pa natatapos ang kanyang salita, isa pang mensahero ang dumating, mas malala ang anyo ng takot sa kanyang mukha. Panginoon, ang apoy ng Diyos ay bumaba mula sa langit at sinunog ang inyong mga tupa at mga tagapaglingkod. Wala ni isa ang nakaligtas. Ako lamang ang nakatakas upang ipaalam sa inyo. Habang nagsasalita pa ang ikalawang mensahero, isang ikatlong tao ang dumating, humahangos na tila wala ng hangin. Panginoon, ang mga Kaldeo ay bumuo ng 3 pangkat at sinalakay ang inyong mga kamelyo. Ninakaw nila ang lahat ng mga hayop at pinatay ang inyong mga tagapaglingkod. Ako lamang ang nakatakas upang ipaalam sa inyo. Mabilis na bumalot ang katahimikan sa paligid. Ngunit, hindi pa rito natatapos ang mga masamang balita. Bago pa man makarehistro sa isip ni Lea ang mga naunang balita, isa pang mensahero ang dumating, ito na ang pinakamatinding dagok. Panginoon, ang kanyang boses ay nanginginig, ang inyong mga anak sila'y nagdiriwang sa bahay ng inyong panganay na anak nang biglang may malakas na hangin mula sa disyerto. Ang bahay ay gumuho sa kanila at lahat sila ay namatay. Ako lamang ang nakatakas upang ipaalam sa inyo. Tumayo si Ye, ang kanyang buong katawan ay tila nawalan ng lakas. Ang mundo sa kanyang paligid ay parang bumagsak sa isang iglap. Ang kayamanan na kanyang pinaghirapan, ang mga hayop na kanyang inalagaan, at higit sa lahat, ang kanyang mga anak, lahat ay nawala sa loob ng isang araw. Hindi niya alam kung paano magpapatuloy mula sa mga mapait na balitang ito. Sa gitna ng kanyang matinding lumbay, si Ye ay nagkaroon ng isang kakaibang kalmadong pagtanggap. Hinubad niya ang kanyang damit at nagpaabot ng pagkilala sa Diyos. Ibinaba niya ang kanyang sarili sa lupa, ang mukha ay nakalapat, at sinabi, hubad akong dumating mula sa sinapupunan ng aking ina, at hubad akong babalik. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa kabila ng kanyang napakalaking kalungkutan, hindi nagkasala si Ye ni sinisi ang Diyos sa kanyang kalagayan. Sa halip, nanatili siyang tapat, patuloy na umaasa sa isang mas mataas na layunin para sa mga pagsubok na ito. Matapos ang sunod-sunod na trahedya na bumagsak kay Ye, tila hindi pa natatapos ang kanyang pagsubok. Sa kalangitan, muling nagtipon ang mga anghel sa harap ng Diyos, at muli, si Satans ay naroon. Nasaan ka nang galing? Tanong ng Diyos, na muling pinayagan si Satans na magsalita. Naglibot ako sa buong mundo, sagot ni Satans, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. At napansin mo ba ang aking lingkod na si Ye? Wala pa ring katulad niya sa buong daigdig.
Matapat siya, may takot sa Diyos, at iniiwasan ang kasamaan. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaraanan, nananatili siyang matapat sa akin. Ngunit si Satans, hindi pa nasisiyahan sa mga nagawang pagsubok, ay sumagot, balat para sa balat. Ang lahat ng mayroon ng tao ay ibibigay niya para sa kanyang buhay. Subukin mo siyang saktan sa kanyang sariling katawan, at tiyak na susumpain kanya sa iyong mukha. Muling nagbigay ng pahintulot ang Diyos, ngunit may isang kondisyon, siya ay nasa iyong mga kamay, ngunit huwag mong kunin ang kanyang buhay. Hindi nag-aksaya ng panahon si Satans. Agad niyang pinahirapan si A ng malalalang sakit. Ang buong katawan ni A ay napuno ng mga sugat mula ulo hanggang paa, mga masakit, nananakit na mga sugat na hindi nagbigay sa kanya ng kahit isang sandali ng ginhawa. Upang maibsan kahit kaunti ang kirot, kinailangan niyang umupo sa abo at gumamit ng piraso ng sirang palayok upang kamutin ang kanyang balat. Ang dati niyang malusog at masiglang katawan ay ngayon wasak ng hindi matutumbasang hirap. Isang araw, habang si A ay nakaupo sa abo, lumapit sa kanya ang kanyang asawa, ang kanyang mukha ay puno ng sama ng loob at pamumutya. Hanggang kailan ka pa magtitiis, Jay? Susundin mo pa rin ba ang iyong Diyos? Bakit hindi mo siya sumpain na lang at tapusin na ang iyong buhay? Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Lee, ngunit hindi siya nagpadala. Sa halip, tumingin siya sa kanyang asawa, at malumanay na sumagot, paano natin matatanggap ang mga biyaya mula sa Diyos at hindi ang mga pagsubok? Tayo ay nasa mga kamay ng Panginoon, mabuti man o masama ang mangyari sa atin. Hindi na nakasagot pa ang kanyang asawa. Sa kabila ng lahat ng nararamdamang hirap ni Lee, nanatili siyang matatag sa kanyang pananalig, hindi kailanman binuksan ang kanyang bibig upang sumpain ang Diyos o questionin ang kanyang mga plano. Habang si A ay patuloy na nagdurusa, ang balita ng kanyang kalunos-lunos na kalagayan ay kumalat sa buong rehiyon. Hindi nagtagal, 3 kaibigan ni Lee ang dumating upang aliwin siya. Sila ay sina Eliphaz na Temanita, Bildad na Suhita, at Zophar na Naamita, mga kilalang matatalino at marurunong sa kanilang komunidad. Nang makita nila si A mula sa malayo, hindi nila halos makilala ang kanilang kaibigan. Ang dati malusog at masiglang lalaki, ngayoy payat, puno ng mga sugat, at mukhang walang kaluluwa sa kanyang mga mata. Habang sila'y papalapit, ang kanilang mga puso ay napuno ng lungkot at awa. Hindi sila makapagsalita ng kahit isang salita. Ang kabigatan ng sitwasyon ay tila nagpatigil sa lahat ng bagay sa kanilang paligid. Ang bawat hakbang na kanilang ginawa patungo kay E ay tila nagpapabagal ng oras. Pagdating nila sa tabi ni E, inalis nila ang kanilang mga damit at nagpunta sa lupa, katulad ng ginawa ni E sa kanyang pagdadalamhati. Umupo sila sa abo sa tabi niya, at walang salitang lumabas mula sa kanilang mga labi. Alam nila na walang anumang salita ang maaaring mag-alis ng sakit na nararamdaman ni E. Kaya, pinili nilang manatiling tahimik. 7 araw at 7 gabi silang umupo sa tabi ni A, hindi bumibigkas ng kahit anong salita. Sa kabila ng kanilang pagkakaibigan, alam nilang may mga sugat na hindi kayang pagalingin ng mga salita. Nakikiramay sila sa kanilang kaibigan sa pamamagitan ng katahimikan, isang simbolo ng malalim na pakikiramay at respeto sa kanyang pagdadalamhati. Sa bawat araw na lumilipas, naramdaman ni A ang bigat ng kanilang presensya, ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula ng pag-uusap. Bagamat may mga kaibigan siya sa kanyang tabi, ang kanyang puso at kaluluwa ay nag-iisa pa rin sa harap ng kanyang Diyos, naguguluhan at naghahanap ng mga sagot. Ang katahimikan ay naging mabigat, hindi lamang sa kanyang mga kaibigan, kundi pati na rin kay A. Sa ika-7 araw, sa wakas ay hindi na niya kayang magpigil. Ang kanyang puso, puno ng kalungkutan at sakit, ay sumabog. Sa ika-7 araw ng katahimikan, ang pusong nabibigatan ni D ay sa wakas bumigay. Napuno siya ng matinding sakit at kalungkutan, kaya't siya'y nagsalita. Sumpain ang araw ng aking kapanganakan, sigaw niya, ang kanyang tinig ay puno ng paghihinagpis. Bakit pa ako isinilang kung ganito lamang ang magiging wakas ko? Mas mabuti pang hindi na ako lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa katahimikan na bumalot sa kanila ng 1 linggo. Ang mga kaibigan ni Le, na noong unay tahimik, ay hindi na makatiis. Eliphaz na Temanita, ang pinakamatanda sa kanilang 3, ang unang nagsalita. Le, ikaw na siyang nagpapayo at nag-aaliw sa mga nalulumbay,
ikaw na nagbibigay ng lakas sa mga nanghihina, ngayon ay hindi mo kayang tanggapin ang iyong sariling mga salita, sabi ni Eliphaz. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkahabag at pagkadismaya. Hindi ka ba nagtitiwala na ang Diyos ay makatarungan? Kung ikaw ay inosente, bakit ka nakakaranas ng ganitong paghihirap? Wala bang kasalanan na nakatago sa iyong puso? Nagpatuloy si Eliphaz, at sa kanyang mga salita ay tila nagpapahiwatig na si Ye ay kailangang magsisi para sa isang lihim na kasalanan. Ang Diyos ay hindi nagpaparusa sa mga walang sala, dagdag pa niya. Dapat mo nang ipagtapat ang iyong kasalanan at magbalik loob sa Kanya. Tanging sa ganoon ka makakatanggap ng Kanyang awa. Ang mga salita ni Eliphaz ay tumama kay Ye na parang matalim na patalim. Naririnig niya ang mga salitang ito, ngunit sa kanyang puso, alam niyang wala siyang ginawang mali upang maging sanhi ng ganitong pagsubok. Hindi ko alam kung ano ang aking kasalanan, pabulong niyang sabi, ngunit tila narinig ito ni Bildad na Suhita. Ipinagtatanggol mo ang iyong sarili, Le, ngunit ang Diyos ay makatarungan, dagdag ni Bildad, sumandal ng kaunti patungo sa kanya. Kung ang iyong mga anak ay namatay, iyon ay dahil sila ay nagkasala. Hindi magpaparusa ang Diyos ng walang dahilan. Ngayon, ikaw ay kailangang humarap sa Kanya at humingi ng tawad upang ang iyong buhay ay maibalik sa dati. Sumalubong ang mga mata ni Le kay Bildad, puno ng kalungkutan at pagkadismaya. Paano mo nasasabing ang aking mga anak ay namatay dahil sa kasalanan nila? Sagot ni Le, ang kanyang tinig ay puno ng sakit. Hindi ko alam kung bakit sila kinuha, ngunit hindi ko kayang paniwalaan na yon ay dahil sa kanilang kasalanan. Si Zophar, ang huli sa tatlong kaibigan, ay nagpatuloy ng pagsasalita. Le, siguro hindi mo pa lubos na naiintindihan ang kalakhan ng iyong mga kasalanan. Ang Diyos ay makatarungan sa lahat ng bagay, at ang iyong pagdurusa ay tiyak na bunga ng iyong mga pagkakamali. Ang parusa mo ngayon ay mas magaan pa kaysa sa tunay mong karapat-dapat. Kung magpapakumbaba ka lamang at tatanggapin mo ang iyong kasalanan, maaaring magbukas muli ang pinto ng pagpapala sa iyo. Ang mga salitang ito mula kay Zophar ay tila mga pagsuntok na lumalapastangan sa puso ni Ye. Ang mga kaibigan na kanyang inaasahang dadamay at magpapalakas sa kanya, ay tila nagsasabi na ang kanyang pagdurusa ay isang pagkakamali niya mismo. Sa kabila ng kanilang mga pagtuligsa, nanatiling matatag si Ye. Tumayo siya, kahit pa ang kanyang katawan ay masakit at nababalutan ng sugat. Tumingin siya sa kanyang mga kaibigan at buong tapang na nagsalita, wala akong nagawang kasalanan na hindi ko inamin. Kung may alam kayong mali sa akin, sabihin niyo, ngunit ako'y humarap sa Diyos na may malinis na puso. Ang inyong mga salita ay walang saysay, at hindi ako maniniwala na ang Diyos ay makatarungan lamang kapag nagbibigay siya ng pagpapala. Huminga ng malalim si Ye, ang kanyang damdamin ay umapaw. Pumunta kayo rito upang magbigay ng aliw, ngunit ang inyong mga salita ay parang mga matatalim na sibat. Hinahanap ko ang Diyos para sa mga sagot, hindi para sa inyong mga haka-haka. Sa kanyang mga huling salita, nagsimulang mag-isip ang mga kaibigan ni Ye. Wala silang sagot sa kanyang taimtim na pagtatanggol. Ang kanilang pag-uusap ay tila nabulid sa isang pader ng pagdududa at sakit, at ang kanilang mga argumento ay nawalan ng bisa laban sa matinding pananampalataya ni Ye. Matapos ang kanilang pag-uusap, si Ye ay lalong nadama ang kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Hindi na niya kayang pigilin ang kanyang mga damdamin. Sa harap ng kanyang mga kaibigan, binuhos ni Ye ang kanyang hinanakit, hindi na lamang laban sa kanyang sitwasyon, kundi pati na rin laban sa Diyos. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay puno ng paghihirap, at ipinahayag ang kanyang pinakamatinding emosyon. Kapag tinitignan ko ang aking buhay, bakit pa ako isinilang? Sigaw ni Ye, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Sumpain ang araw ng aking kapanganakan. Bakit ako isinilang para lamang magdusa ng ganito? Mas mabuti pang namatay na ako sa sinapupunan ng aking ina kaysa makita ang araw na ito. Ang kanyang mga kaibigan ay tahimik na nakikinig, nakikita nila ang lalim ng hinanakit ni Ye. Ngunit sa likod ng kanyang mga tanong ay hindi lamang pagkadismaya, mayroon ding mga tanong sa Diyos. Bakit ang mga taong masama ay patuloy na yumayaman at walang kahirap-hirap, samantalang ako, na nagsikap na maging matuwid, ay iniiwanan sa mga abo? Ang mga salita ni Le ay tila patungkol sa mismong kalangitan, hinahanap ang isang sagot mula sa Diyos. Nagpatuloy siya,
kung ako ay makakausap lamang ng Diyos ng harapan, haharapin ko siya at magtatanong ako. Gusto kong malaman ang dahilan ng aking paghihirap. Ano ang aking ginawa upang ako'y parusahan ng ganito? Hindi ba't nakita niya ang aking katapatan? Kung kaya kong makita ang kanyang mukha, magtatanong ako, ngunit saan ko siya hahanapin? Sa bawat tanong ni Leigh, lalong tumindi ang kanyang kalungkutan. Alam niyang hindi sapat ang mga sagot na binibigay ng kanyang mga kaibigan. Alam niyang may mas malalim na dahilan para sa kanyang mga paghihirap, ngunit hindi niya iyon mahanap. Pakiramdam niya'y inabandona ng Diyos, isang pakiramdam na lalong nagpahirap sa kanya kaysa sa kahit anong pisikal na sakit. Alam ko na hindi ako perpekto, sabi ni Leigh habang nakatingin sa langit. Ngunit hindi ko naiintindihan kung bakit pinapayagan ng Diyos ang mga taong tulad ko na magdusa ng ganito. Ang kanyang mga kamay ay tila malayo, at ang aking mga salita ay hindi niya naririnig. Sa gitna ng kanyang paghingi ng sagot, nagsimulang magduda si A sa sistema ng hustisya ng Diyos. Ang mga masama ay namumuhay ng masaya, hindi nila nararanasan ang ganitong paghihirap. Sila'y nagtatagumpay, habang ang mga inosente, tulad ko, ay nasasadlak sa ganitong kapalaran. Nasaan ang hustisya, Diyos? Paano mo hahayaan ang ganitong kalupitan? Bumaling si A sa kanyang mga kaibigan at malungkot na sinabi, "Kayong lahat, na tinatawag kong mga kaibigan, bakit ako ninyo hinahatulan? Hindi ko kailangan ng inyong mga akusasyon, kailangan ko ng mga sagot. Sa bawat sagot na ibinibigay ninyo, mas lalo akong napapalayo sa aking Diyos. Nais kong kausapin siya mismo, dahil alam kong hindi niya ako hinahatulan tulad ng inyong mga salita." Sa kabila ng kanyang mga reklamo, patuloy pa rin si A sa kanyang hangarin na makahanap ng katuwiran. Hindi siya naghanap ng simpatya mula sa kanyang mga kaibigan, kundi ng tunay na pangunawa mula sa Diyos. Sa bawat tanong na kanyang binanggit, ang kanyang pananampalataya ay patuloy na nasusubok, ngunit hindi siya tuluyang nawalan ng pag-asa. Sa aking puso, alam kong ang aking tagapagligtas ay buhay, pahayag ni A sa kabila ng kanyang kalungkutan. At sa wakas, makikita ko siya sa lupa. Kahit na ang aking laman ay wasak, kahit na wala akong nakikitang katuwiran ngayon, alam kong darating ang araw na ako ay mabibigyang katarungan. Mayroon akong saksi sa kalangitan. Sa mga salitang iyon, ang mga kaibigan ni Leigh ay napilitang tumahimik. Sa kabila ng kanyang mga tanong, sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan, si A ay nanatiling tapat sa kanyang paniniwala na ang Diyos ay darating at magbibigay ng sagot sa kanyang paghihirap. Ang kanilang talakayan ay natapos sa isang tensyon na hindi madaling mabubura. Ang mga salita ni Jay ay hindi lamang simpleng mga reklamo, kundi isang sigaw ng puso na naghahanap ng hustisya at kahulugan sa gitna ng malalim na paghihirap. Habang si A ay nakaupo, ang kanyang puso'y puno ng mga tanong, bigla siyang nakaramdam ng isang kakaibang pagbabago sa hangin. Ang langit ay nagsimulang magdilim at sa malayo, may naririnig na bulong ng paparating na bagyo. Ang malakas na hangin ay bumalot sa kapaligiran, at tila ang mismong kalikasan ay gumagalaw sa ilalim ng makapangyarihang kapangyarihan. Sa kalagitnaan ng bagyo, isang malalim na boses ang narinig ni A, ang mismong boses ng Diyos. "Sino itong nangangahas na magtanong sa akin nang walang pangunawa?" Tanong ng Diyos, ang kanyang boses ay parang kulog na umuugong sa hangin. Nanginig si A sa harap ng kamangha-manghang presensya ng Diyos, ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip, naramdaman niyang ito na ang sandaling kanyang hinihintay, ang pakikipag-usap sa Diyos. Ngunit, ang mga sagot na kanyang natanggap ay hindi ayon sa kanyang inaasahan. "Tayo'y tumindig at mag-usap," wika ng Diyos. "Ihanda mo ang iyong sarili at sagutin mo ang aking mga katanungan." Sinimulan ng Diyos na ipakita kay Leigh ang kamangha-manghang kalikasan ng kanyang nilikha. "Nasaan ka nang ilagay ko ang mga pundasyon ng daigdig? Sabihin mo sa akin kung alam mo," patuloy ng Diyos. "Sino ang naglagay ng mga sukat nito? Sino ang naglagay ng mga hangganan ng karagatan, na nagsabi sa mga alon, hanggang dito lamang at huwag nang lalampas?" Habang nagsasalita ang Diyos, ipinakita niya kay Leigh ang mga kamangha-manghang detalye ng sansinukob, ang mga bituin, ang mga bundok, ang mga hayop sa kabubatan, at ang mga lihim ng kalikasan na lampas sa pangunawa ng tao. Ang mga tanong ng Diyos ay tila naglalantad ng maliit na kaalaman ni A sa mga bagay na nilikha ng Diyos, mga bagay na higit pa sa saklaw ng kanyang pangunawa.
Nag-utos ka ba sa umaga na dumating o sinabi mo ba sa bukang liwayway kung saan magbubukas? Tanong ng Diyos. Nakita mo ba ang mga lihim ng kailaliman ng dagat? O naiintindihan mo ba ang mga landas ng kidlat? Habang tinatanong ni Diyos si Ye, ang puso ni Ye ay nagsimulang mapuno ng isang kakaibang damdamin, isang kombinasyon ng takot at pagpapaubaya. Napagtanto niya na kahit gaano kalalim ang kanyang mga tanong, ang karunungan ng Diyos ay higit pa sa kanyang inaasahan. Sa kabila ng kanyang paghihirap at kawalan ng kasagutan, naramdaman niya ang kaluwalhasya ng Diyos sa bawat patak ng ulan, sa bawat pag-ikot ng hangin, at sa bawat bituin na kumikislap sa kalangitan. Sa wakas, nang matapos magsalita ang Diyos, si E ay lumuhod, nanginginig at puno ng paggalang. Panginoon, ako'y walang halaga. Paano ako makakasagot sa iyo? Ako'y magtatakip ng aking bibig. Minsan akong nagsalita, ngunit hindi na ako magsasalita pa. Ngunit hindi pa tapos ang Diyos. Muli, ang kanyang tinig ay umalingaw sa gitna ng bagyo. Maghanda ka muli, sabi ng Diyos. Sagutin mo ako. Ikaw ba'y may kapangyarihan tulad ng sa akin? Maipagtatanggol mo ba ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong sariling lakas? Hayaang makita ng mundo ang iyong hustisya kung kaya mong gawin. Habang ang mga salita ng Diyos ay bumagsak sa puso ni Le, lalo niyang napagtanto ang kanyang pagkukulang. Hindi siya Diyos, hindi niya kayang maintindihan ang lahat ng bagay na nalalaman ng Diyos. Ngunit, sa kabila nito, ang kanyang mga tanong ay nasagot na sa isang paraan na hindi niya inasahan, hindi sa mga salita, kundi sa pagpapakita ng kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sa mga sandaling iyon, ang paghihirap ni Le ay nagkaroon ng bagong liwanag. Hindi na tungkol sa paghanap ng dahilan kung bakit siya nagdurusa, kundi tungkol sa pagtanggap na ang Diyos ay may mas malalim na plano at kaalaman na hindi kayang abutin ng tao. Ang kanyang pananampalataya ay muling nabuo, hindi dahil natagpuan niya ang mga sagot, kundi dahil nakita niya ang Diyos sa kanyang kapangyarihan. Nagpatuloy ang Diyos sa kanyang mga tanong, ngunit sa bawat tanong, si E ay lalong nagpakumbaba. Sino ako para husgahan ang iyong mga gawa, O Diyos? Ikaw ang lumikha ng lahat, at sino ako upang itanong sa iyo ang iyong mga layunin? Sa kanyang puso, nagsimulang bumalik ang pananampalataya na minsang nasira ng mga pagsubok. Sa wakas, matapos ang lahat ng mga pag-uusap, si E ay tumugon, alam ko na ang lahat ng bagay ay iyong kaya, at walang plano ang maaaring pigilan. Nag-usap ako tungkol sa mga bagay na hindi ko naunawaan, mga bagay na napakahanga para sa akin. Narinig ko ang tungkol sa iyo, ngunit ngayon, ang aking mga mata ay nakita ka. Ang sagot ni Le ay isa ng pagpapakumbaba, isang malalim na pagtanggap na ang Diyos ay higit sa lahat ng bagay, at na ang mga daan niya ay hindi palaging mauunawaan ng tao. Ang pagdurusa ay hindi na isang tanong ng katarungan o pagkakasala, ito ay isang bahagi ng isang mas malawak na plano na hindi laging malinaw. Matapos ang pakikipag-usap ni Le sa Diyos, naghari ang katahimikan. Ang kanyang puso, na minsan ay puno ng mga tanong, ay ngayon natagpuan ang kapayapaan sa kabila ng kawalan ng mga konkretong sagot. Si E ay yumuko, tinanggap ang kanyang kahinaan sa harap ng walang hanggang karunungan ng Diyos. Alam niya ngayon na ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, at wala siyang karapatang magtanong o humingi ng paliwanag para sa kanyang mga paghihirap. Ngunit ang Diyos, sa kanyang habag at biyaya, ay hindi nagtapos sa kanyang mga salita. Matapos si Ge ay nagpahayag ng kanyang pagpapakumbaba at pag-amin ng kanyang kawalan ng kaalaman, nagsalita muli ang Diyos, ngunit hindi na para tanungin o pagsubukin si Ge. Sa halip, dumating ang oras para sa kanyang pagpapala. Ang iyong mga kaibigan, sabi ng Diyos, ay hindi nagsalita ng tama tungkol sa akin gaya ng ginawa mo. Kaya, ipagdasal mo sila at tatanggapin ko ang iyong panalangin alang-alang sa kanila. Naramdaman ni Le ang bigat ng responsibilidad, ngunit sa kanyang puso, wala siyang sama ng loob sa kanyang mga kaibigan. Bagamat siya ay kanilang hinatulan at inakusahan, siya ay nanalangin para sa kanila, ipinapakita ang kanyang mapagpakumbabang puso at pagtitiwala sa Diyos. Pagkatapos ng kanyang panalangin, sinimulan ng Diyos na isabalik ang lahat ng nawala kay E. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga pagpapala ng Diyos ay muling bumalik sa kanyang buhay, ngunit sa mas masagana at mas dakilang paraan kaysa dati. Ang kanyang mga ari-arian, na minsang ninakaw at nawala, ay dumoble.
Ang mga tupa, mga kamelyo, mga baka, at mga asno na nawala sa kanya ay ngayon dumami ng higit pa kaysa noong una. Si Ye ay hindi lamang muling naging mayaman, siya ay naging mas masagana kaysa kailanman. Ngunit ang pinakamalaking pagpapala ay dumating sa kanyang pamilya. Muling biniyayaan si Ye ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang kanyang mga anak na babae ay kilala sa buong lupain bilang pinakamagaganda sa buong silangan, at si Ye ay nagbigay ng mana sa kanila, isang bagay na hindi karaniwan sa mga anak na babae noong panahong iyon. Sa bawat araw na lumilipas, si Ye ay muling nakaramdam ng kagalakan at kapayapaan, ngunit ngayon, ito ay may kasamang mas malalim na pagkaunawa sa Diyos. Ang mga sugat ng kanyang nakaraan ay hindi naglaho, ngunit sila'y naging mga paalala ng kaluwalhasyan ng Diyos at ng katapatan niya kahit sa gitna ng pinakamadilim na mga pagsubok. Si Ye ay namuhay ng mahabang panahon, nakita ang kanyang mga anak at mga apo hanggang sa ika-4 na henerasyon. At nang siya ay mamatay, ito ay sa kapayapaan, na may ganap na pananalig na sa kabila ng mga pagsubok ng buhay, ang Diyos ay laging naroroon, makatarungan, maawain, at laging may plano na higit sa kayang abutin ng pag-isip ng tao. Ang kwento ni Le, na nagsimula sa tagumpay at kasaganaan, ay humantong sa mga pagsubok na halos walang makapagtitiis. Sa kanyang pagdurusa, ang tanong ng hustisya at layunin ay paulit-ulit na bumangon. Subalit, matapos maranasan ang pinakamadilim na bahagi ng buhay, natutunan ni Le ang pinakamahalagang aral, ang Diyos ay higit sa lahat ng ating mga pangunawa. Habang si Ye ay sumasalamin sa kanyang mga karanasan, natanto niya na ang buhay ay hindi laging umaayon sa inaasahan o sa ating konsepto ng hustisya. Ang mga mabubuti ay maaaring magdusa, at ang masasama ay maaaring magtagumpay. Ngunit, ang tunay na halaga ng pananampalataya ay hindi sa pagtanggap ng mga pagpapala, kundi sa kakayahang manatiling tapat kahit sa harap ng pinakamalaking pagsubok. Nang siya'y tumingin sa kanyang mga anak, nakita niya ang bagong pagkakataon na ibinigay ng Diyos. Ang kanyang mga anak, na ngayon ay lumaki at nagtagumpay sa kanilang mga sariling buhay, ay patunay ng biyayang dumating pagkatapos ng unos. Ngunit higit pa sa kanyang mga anak, nakita ni Le ang kanyang sariling paglago. Hindi na siya ang parehong tao na minsang nagtanong sa Diyos ng mga dahilan ng kanyang paghihirap. Siya ngayon ay isang taong nakakaunawa na ang buhay ay puno ng mga bagay na lampas sa ating pangunawa, at na minsan, kailangan nating magtiwala sa plano ng Diyos, kahit na hindi natin ito lubos na naintindihan. Ang mga kaibigan ni Le, na minsang nagdala ng mga maling akusasyon, ay natuto rin ng mahalagang aral. Ang kanilang mga salita, na noong una'y puno ng husga, ay naging isang paalala na hindi natin dapat husgahan ang ating mga kapwa base lamang sa mga pangyayari sa kanilang buhay. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihang magbigay ng hustisya at tunay na pag-unawa sa mga bagay na hindi natin kayang abutin. Sa buong kwento ni Le, makikita natin na ang Diyos ay laging nariyan, tahimik na nakabantay sa bawat sandali ng ating buhay, kahit na sa mga panahon na tila siya ay malayo. Ang mga sagot na hinahanap natin ay maaaring hindi palaging dumarating sa paraang nais natin, ngunit sa huli, ang pananampalataya ay natutukoy sa ating kakayahan na maniwala na ang Diyos ay may kontrol sa lahat, at na ang kanyang mga plano ay laging mas mataas kaysa sa ating mga plano. Nang si Ye ay pumanaw, siya'y namatay sa kapayapaan. Hindi dahil naintindihan niya ang lahat ng nangyari sa kanya, kundi dahil natutunan niyang magtiwala sa Diyos ng walang kondisyon. Ang kanyang buhay ay naging simbolo ng pagtitiis, ng pananampalataya, at ng pagsuko sa mas mataas na layunin ng Diyos. Ang kwento ni Le ay nagtuturo sa ating lahat na sa gitna ng paghihirap, dapat tayong magpatuloy sa pag-asa. Sa bawat pagsubok, may mas mataas na layunin, at sa bawat sagot na hindi natin natatanggap, mayroong plano ng Diyos na gumagana sa likod ng lahat. Kung narating mo ang dulo ng kwento ni A, gusto kong malaman. Mag-iwan ka ng komento sa ibaba gamit ang salitang pagbangon. Sa ganitong paraan, malalaman ko na sinamahan mo kami hanggang sa wakas at ikaw ay bahagi ng mga naghahangad na lumago sa gitna ng mga pagsubok. Huwag kalimutang ibahagi rin kung ano ang pinakatumama sa iyo sa kwentong ito. Pagpatuloy tayo ng usapan sa mga komento.